Welcome sa Travel and Real Adulting Podcast. This is episode 15. I'm Jamie. And I'm John. So pag-uusapan natin ay samut-sari. Wow, may ganun bang term? Oo naman, tama na. Tama. Kasi may ako sa Tagalog. I Samut-saring mga topics about travel and real adulting. Speaking of samot-sari, umpisahan natin sa yung trending ngayon. Yan. Tungkol sa travel. Since, alam mo na, mahilig tayo mag-Japan. Kung hindi nyo pa alam, guys, bakit hindi nyo pa alam? Lagi na paulit-ulit na sinasabi yun. Talagang favorite namin puntahan. So, may trending na topic about it right now. Medyo nakakatakot. Especially for the girls like you. Yes, lalo na ako solo traveler. Actually, marami natakot dito na solo traveler na nakita ko sa threads, sa mga posts. Kasi, alarming kasi. Oo naman, grabe yun, nakakatakot. Ano ba yun? Ano ba yun? Kasi di nila alam eh. Ito yun guys, nakita namin yung post ng isang traveler na babae. Hindi ko alam anong nationality niya. Thai. Thai ba siya? Ang alam ko, kasi nakita ko yung post mali pala. niya. Ang alam ko Thai, syempre, white women na lang. Okay na. Ayun, nag-check-in siya sa APA Hotel sa Japan. Tapos may nakita siyang guy sa ilalim ng kama sa hotel niya. Kumbaga, ang nangyari kasi, nag-check-in siya. Tapos, lumabas, gumala-gala. Pagbalik niya, parang may naaamoy daw siya. Oo, may naamoy siya, amoy... Something, di niya alam. Cigarette ba? Hindi ko alam, basta iba eh. So, may naamoy siya. So, kaya tumingin siya sa ilalim ng kama niya. Pagtingin, may mata doon nakatingin sa kanya gano'n. Creepy. Parang unang iisipin ko doon, ako yung babae. Lalaki na lang. Kahit ako, multo yun. Unang iisipin, multo eh. Oo, kasi di ko expected eh. Kasi I know, APA Hotel sa security, yung keycard nila, di ba? Keycard yun eh. Yeah. Di naman pwede ipik-pik yun eh. Oo. Diba? So, keycard. So, syempre baka matatakot ako multo. Ang problema, nakita niya talaga guy kasi lumabas agad eh. Pagkakita nila, tumakbo. Hindi pa. Lumabas tapos nagkatitigan pa. Oo, yung sabi niya, nagkatitigan tapos sumigaw yung babae, sumigaw din lalaki, tapos tumakbo yung lalaki. May tanong ako. Di ko kasi masyadong kinalikot yung story. Nakahubad ba yung lalaki? May damit naman? May damit naman. Okay. Hindi naman niya sinabi na hindi niya sinabi na nakahubad. Basta ang sinabi niya, siguro, basta nagkita sila. Asian men. So hindi niya inano kung Japanese or Chinese or ibang nationality. Basta sabi niya, Asian men, tapos kumbaga nagkatitigan, nag-scream, tapos umalis. Tapos rineport niya sa hotel. Okay. Kaya yung hotel is tinawag niya yung police. Ayun, kaya nagkaroon, kung makikita mo sa video, may parang B-roll na ini-interview siya ng police. Yun. Kaya totoo talaga nangyari yun. Kaya nga, nung nabasa ko yun, parang, ano kaya to? Is this another parang gawa-gawa na story o fake news? Pero meron na nga nabalita nga rin siya. I mean, may screenshot nga siya na may police na dumating. Yes. So, nangyari talaga. Kumbaga, pinakita niya rin sa video na merong yung, kumbaga, nangingi siyang refund. Kasi lilipat na siya, hindi siya feel safe eh. So, humingi siyang refund sa Agoda. Actually, Agoda yung yung binook niya. Okay. Kaso si Agoda hindi siya nag-refund ng full. So, pumunta siya kay si APA Hotel, refund siya ng whole. Okay. Tapos, dahil natakot na siya sa buong trip niya. Oo, may trauma na yun. Trauma na talaga siya. Kumbaga, hindi na siya feel safe. Kahit na lumabas siya, parang natatakot na siya gumala. Yeah. Nangihingi pa siya ng additional for compensation. Yung compensation for emotional damage. Yun. Na hindi pinagbigyan ni APA Hotel. What about the police? Isa pa yun. Kasi hindi nila nahuli. Yung nakakatakot, hindi nahuli. Tapos yung CCTV, na supposedly dapat meron. Oo. Naiintindihan ko syempre naman sa bedroom. Sa loob ng room wala yun. O sa room wala dapat, di ba? Pero sa hallway, dapat meron. Sabi natin wala sa hallway. Dalawa lang naman. Sa lobby. Dalawa lang naman exit point eh. Elevator or stairs. Emergency. Yeah. So dapat usually meron. Kahit meron doon. Ang problema kasi parang sinasabi ng mismong APA Hotel, walang CCTV, ganun. So nakakatakot yun. Isipin mo, magandang chain of... Oo, malaking hotel yun
Tapos ganon, may malfunction ng CCTV mo. Sumakto pa na nangyari, Oo may nga, no? ganon. Parang sketchy Ah, ng konti. nakakatakot. Kaya mag-comfort hotel na lang kayo, guys. Joke lang. It's either nagkataon lang talaga na walang sira that time Mm. or may other stories behind. Oo nga Baka may eh. hindi sila gustong ilabas Yun nga, may na mga may tinatago. I don't know. Oo, pwedeng ano, kasi di ako nag-check sa mga, ang tawag doon, sa mga Reddit, sa mga comment section, Mga o conspiracy conspiracy. theory. Ako meron akong sariling conspiracy theory kasi feeling Hanggang sa ko, atin lang. taga-Haapa Hotel yon if ever. Feeling ko lang naman, kasi nga, bakit ayaw nila agad isumbong, di ba, whatsoever. Pero bakit kaya, no? Bakit gagawin nung lalaki yun? At saka isipin mo, what are the odds na na alam niya na Solo solo, traveler, tas babae. babae, di ba? Tapos lalaki ka. Kung babae yun, tapos babae, baka maisip mo pa na nagkamali siya or something. Pero Nagkamali pero nasa ilalim ng kama. natakot. Pwedeng ganun eh. Kung titignan ko kasi yung, tawag doon, benefit of the doubt, baka biglang, pagpasok niya, for example lang to tapos May dire-diretso pumasok siya, din. tapos nakakita niya, hindi niya to kwarto, tapos biglang may pumasok, natakot na, pumasok sa ilalim, mga ganun, di ba? Parang pa mga palabas yung Ah, mga naisip mong yeah. senaryo. Kasi yung At conspiracy least theory, binigyan mo pa ng benefit of the doubt, no? ah, Pero kung babae yun, kaso lalaki. lalaki, tapos yung Ibang story, no? sakto pa na solo traveler yung babae, 'di ba? Ibig Nakakatakot. sabihin, kung alam niya solo traveler yun, dalawa yan, ini-stalk niya, nakapasok siya sa hotel, pero parang day one pa lang kasi yun, parang nakakatakot. Or Mm. may access sila sa information, Mm. 'di Or ba? nagkataon lang, yun yung trip niyang pasukan lang. Yan, Di niya alam. nagkataon. Di niya alam kung sino yung tao doon, pero gusto niya lang anong tawag doon? Mag-trespass or, O yun nga. pero kung ano mang reason nun, hindi ko din maarok. Oo, Why? bakit? I mean, hindi, sabi ko lang, kung Ah, ano mang reason niya, hindi ko maarok bakit niya ah, gagawin. why? Sorry. Alam mo may Alam mo may tinatanong ako sa'yo. Hindi mo sasagot kasi Oh, hindi mo rin yun, hindi mo maarok. Why would you do that? Would you do mm. that? I will not do Oh, that. di ba? Kahit nga 'di ba minsan pag may nakikita tayo sa mga hotels na naglilinis, Naka-open yung naka-open lang pinto. minsan yung mga pinto nila eh, 'no? Wala akong urge na pumasok doon eh. Sumilip, Oo. oo, kasi malay mo, Chismoso lang. uy, Parang, syempre nadaan ka na eh, konting ah, gano'n. ah, Pero yung papasok, 'di ba? no. Kasi nakakatakot eh. Lalo if ikaw tourist, Yeah. tapos mahuhuli ka doon na gagawa ka Oo. ng kalokohan. Ay, kung Dalawa hindi yan. tourist. Hindi, para sa akin kasi may Kung passport Japanese, tayo eh. charot May lang. passport tayo. Mm-mm. So talagang, kumbaga, kaya nga natatakot din ako na gumawa ng kung ano-anong kabalastugan sa ibang bansa. Oo naman. Kaya inaaral ko lang yung mga rules and Oo. regulation. Kasi hawak yung passport. Kumbaga, may stamp na nag-entry ka dito sa bansang ito. Mm. So, for example lang, may naisip ko ang scenario. For example, binalahura ko yung hotel. For example, yung room. Ah. Baka tawagan lang yan ng hotel sa immigration. Si ganto Oo. is may record dito. Inano niya. 'Di ba kasi sa Japan kasi hindi katulad sa Pilipinas na merong ang tawag doon, deposit. What do you mean deposit? Pag mag-check-in ka, magka-cash deposit ka, tapos kukunin mo na yan pagka-out mo. Sa Pilipinas. 'Di ba ganun sa Pilipinas? Sa Japan wala eh. Yeah. Kumbaga, trust system eh. Pagka-check-in mo, mismo nga self-check-in pa lang, check-in ka, tapos okay na. Pero i-scan mo yung passport mo. So, may Oo, copy sila may about copy you. sila. Tapos pag nag-checkout ka, wala na. Oo. 'Di ba? Kumbaga, kahit na hindi nila i-check, di yung parang, wait lang po, hintay lang kayo mga 10 minutes, i-check lang po namin yung room ha. Hindi ganun sa Japan eh. Kaya feeling ko, yes, may trust sila, but meron silang contingency for that. Pag gumawa ka ng kalokohan, isang tawag lang yan sa immigration. Yun. Delicates ka. Kaya wag kayo gagawa ng kalokohan sa ibang bansa. Hindi lang sa Japan. Lalo sa mga mahigpit like China. Sa lahat USA. na. Sa lahat na pala, sa lahat. Pati sa Sa lahat. Pilipinas na rin, kahit medyo alam nyo ng maluwag at nakakalusot-lusot dito, it doesn't mean na meron kayong passport to do shit. Oo, 'di ba? To do shitty things. Di kumbaga pag tourist ka, hindi ka privilege na, ay, tourist ako, privilege. Hindi ganon. Wag, respeto tayo sa ibang bansa din. Isipin nyo lang parang bumisita kayo sa ibang bahay, di ba? Hindi yung parang, Pagbisita ka, di ba? Hindi ka naman balahura. oo, ganon. So kasi iniisip kasi ng iba, may pera ako eh. I can Tutulungan ko pay yung, for this, tutulungan ko yung ekonomiya nyo. Hindi ganon. Respeto pa rin. Kasi baka nakakatakot. Anyway, So parang na-shake, no? Nakakatakot. I mean, na-shake yung, lalo na yung mga solo travelers na, lalo na babae. mm, Medyo nagkaroon tuloy sila ng mga, hala, ganyan pala sa Japan. Baka inisip, hindi natin parang, ano tawag doon, matatanggal
sa possibility na i-generalize na nila na, ay, ganun pala dun. Yun nga eh. Tapos naglalabasan pa sa mga comment section yung mga experiences nila Mm. na pangit as a Yeah. girl or solo traveler. Usually nakikita mo dun eh, mga O, experience feeling nila. ko naman pag nag-share sila, hindi lang about Japan. I Oo. mean, i-share din nila yung mga pangit na experiences nila sa anywhere, sa mga travels Actually, nila, di ba? puro Japan. Ah, talaga? Oo, kasi share nila, O, di mali ako. may nag-comment nga doon na parang sa 9 countries na pinuntahan niya, ang Japan ang pinaka-feeling niya unsafe siya as a Talaga? babae. Gets, kasi pag Ganon. solo babae, 'di ba parang, well, pinapanood natin, mga nakikita rin natin, medyo maraming weird talaga na Marami. weird guys sa Oo. Japan. Pumunta ka lang sa Kabukicho, Shinjuku eh. 'Di ba? Di ba? Naranasan din natin 'yun. Ako kasi, masuwerte kasi lagi lagi naman kita kasama eh. Never ako nag-travel alone, Eh, takot sila solo. dito. Natatakot sila dito. Yan oh. Ano ba 'yan? Wala. Ayun, ano lang. Tsaka ayun, kahit nga hindi ko pa nagagawa, natatakot din ako gawin eh. Kahit Mm. saan na, hindi lang sa Japan. Kasi ewan ko, nasanay na kasi ako kasama tayo mag-travel together talaga ever since. So, Mm. hindi ko makita yung sarili ko mag-isa mag-travel. Kaya ano If eh. pwede naman laging magkasama. Kaya believe din ako sa mga solo Oo, travelers eh. correct. Ako din. Galing-galing. Kasi isipin mo sila lahat magna-navigate, sila magbibitbit ng gamit nila, sila kung nagko-content pa yan or nagpi-picture, sila rin gagawa. Tayo kasi, duo na siya. So, mas madali, hati ang trabaho ba? Yan. Dapat ganun. Uy, actually, maganda pag-usapan yun. Sa susunod na lang Sa kasi susunod na haba. episode. Pero Oo. yun nga, may mga experiences din talaga. Kahit ikaw may na-experience ka yung tinatawag na bumping man. Oo. May Japanese term nakalimutan ko, pero Mm-mm. search nyo na lang, guys. Oo. Pero totoong meron yun. Yun, nambubunggo. Bubong ko yun. Siya pa, hindi ako. Oo. Ano, hindi tayo naglalakad nun eh. Oo, nakatayo ka lang. Nakatayo tayong dalawa sa harap ng ticket machine. Mm-mm. I think, nagre-reload ba or bumibili ka ng ticket? Bumibili ng ticket. Yun. Tapos, naiintindihan ko naman siguro medyo na cover yung space niya or Mm-mm. sumobra ng konti kasi dalawa tayo na nakatayo dun sa tapat ng machine. Pero, may enough space naman para, I mean, mag-maneuver siya nang hindi ako nababangga. Pero talagang binangga niya ako. Binangga. At saka hindi naman lang nagsumimasen. Di ba usually pag Wala. mga ganun. Para siyang wall. I mean, Oo. hindi wall eh. Parang bulldozer yung feeling na Parang tinakil ka. parang ganon. Oo. Parang dahil malaki siyang tao, hindi niya na kailangan extra effortan eh. Oo. Talagang nagdakad lang siya pero tatalsik ako. Mm-mm. Tatalsik ka kasi malakas or feeling niya walang tao doon. Kaya dire-diretso siya. Medyo gumanon ako sa'yo nun, di ba? Napatalsik ako. Galit ako nun eh. Parang nainis ako. Parang gusto kong habulin. Oo, parang gusto ko nga rin siyang anuhin nun kaso naisip ko, bansa nila to. Ayun nga eh. Tsaka okay, at least yun lang naman yung naranasan. So far, buti na lang hindi naman over that. Meron pang isa. Si Grandma. Ito naman. Ito wala namang physical na Wala. nangyari. Pero, grabe, tinitigan tayo mula ulo hanggang paa. Gia Judge. Sa ano yun? Ito naman yun, guys, sa train. Sa Tokyo. Nakaupo na tayo nun. Tapos, maluwag naman, may mga spaces. Mm-mm. Tapos siya, nakita ko dahan-dahan lumalapit si Lola. Tapos umupo siya 1 seat apart sa akin. Bali, nasa left ko. May space and then siya. Tapos, talagang kailangan niya ipahalata na nakatitig siya. Nakakatakot. Medyo nakakatakot kasi ang tagal. Tapos, di ba nagpo-phone lang ako? Di tayo nag-uusap nun eh. Phone lang ako. Tapos, alam ko sa left Ganito side siya. ko, nakatingin siya talaga. Hindi, yung tingin niya hindi patago. Kailangan nakaharap siya sa'yo. Parang ganyan. Oo. Parang kailangan niyang ipahalata na nakatingin siya. Kaya ako, nahalata ako na. Di pagtingin kong ganun, sabi ko pa sa'yo, John, tingnan mo itong nasa left ko. Parang nakatitig talaga siya. Parang ganyan. Natatakot na ako. Tapos siguro mga 3 minutes, ganun. Next, stop na. Di tayo na tayo, no? Tumayo na rin siya kasi bababa rin siya. Pero, di pa doon natapos. Nakatayo siya, tapos talagang tumingin mula ulo hanggang paa. Tapos, umiiling pang ganun. Hindi ko alam kung parang iniisip niya, mukha ba kaming masamang tao? Or, tapos tinignan ko pa nga kung mali yung upuan natin. Mali upuan. Kasi baka priority. Kasuotan or something, lahat ng parang hindi may mga lalaki din doon sa same car. So, hindi siya all girls. Tapos, hindi rin rush hour nun, hindi rin wala, tayo. luwag-luwag kaya doon. Kaya, ayun, sabi ko lang. Tapos, nung naglakad na siya,
Binidyoan ko pa yun eh. Kasi parang gusto ko siyang i-post. Tapos after a while, sabi ko, ayoko maalala siya. Binura ko na lang din yung video niya sa phone ko. Kasi ayoko makita yung tsura niya. Ayoko masyadong maalala yung moment. So, hindi ko na pinost. Hindi ko na siya whatsoever. Pinalampas ko na lang. Inisip ko na lang, marami siguro talaga, usually matatanda daw, yung medyo may discrimination sa ibang lahi. Yun nga. Pero ano kasi parang ang nagiging trend ngayon parang nasasabi hindi daw talaga safe yung Japan or whatsoever. Para sa akin, case-to-case basis kasi. For example, 9 trip natin sa Japan, 2 beses mo lang na-experience yan. Di ba? So, Mas maraming maganda, sobra. oo, tsaka kumbaga, doon lang talaga ako nakakalakad na parang yung bag ko nakabukas or something. Kumbaga, di ako na masyado natatakot. Pero titinan ko pa rin. Oo, hindi Tsaka, pwedeng maging complacent pa rin. at tsaka to be honest, hindi naman lahat ng matatanda din sa Japan ganun. Kasi meron ng interaction sa Japanese grandpa. Ako Diba? din, sa 2 Japanese grandma. Oh, matanda rin. Oo nga, So, no? yung worst and best experience ko sa local sa Japan, panay matatanda. Ay, oo, sa'yo yung sa seafood restaurant. Oo, Yan. pinaghimay niya ako guys ng isda. Kasi nakita niya may-ari sila ng restaurant sa Ramenan. Hakodate. Ramenan yan eh. No, it's not. Ay, hindi ba? Seafood ramen kasi in-order. Seafood ramen. Oo. Basta in-order Ay, ko may fish. Ikaw yung order ako ng yung seafood seafood ramen, ramen. In-order ko yung may fish, fried fish. Seafoodan. Seafoodan. Tapos, syempre, nahiya ako magkamay eh. Tsaka, chopsticks yung binigay. So, Ang hirap. pilit kong Ang i-chopsticks. hirap Hindi ko alam kung paano. Pagkita ko kay Lola na may-ari, lumapit, tapos nag-gloves. Tapos, hinimayan niya ako. Hinimayan niya yung isla. Sabi ko, sumimasen. Sumimasen kasi is thank you and sorry for the bother. Sorry for bothering you. Hindi arigato gozaimasu. Sumimasen. Ganon. So, yun. Nakain ko yung breakfast ko. Hinimay ni Lola. So, naisip ko parang, wow, parang nabuhay yung Lola ko for a while Galing For a yan. while ulit ganon. Ako naman yung sa recently lang. So, naipag-usap lang sa akin, where are you from? English pa. Feeling ko Philippines. nagpa-practice siya mag-English. Feeling ko rin. Gusto niya makipag-converse sa foreigner to practice his English. Yun. So, yun. Nag-usap lang kami. Tapos, di niya maintindihan yung pangalan ko. So, sinulat ko doon sa papel. Buti, dyan lang yung nilagay ko doon sa papel. Okay. Kasi baka Death Note pala yung nilagyan ko di ba? Hoy, kung hindi nyo alam yung Death Note, guys, bakit hindi? Joke. Panoorin nyo, maganda yun. Oo, isa yun sa mga gandang anime, no? So, kapag sinulat yung pangalan mo dun sa notebook, mamamatay. Oo. So, buhay pa naman Siguro hindi ako. naman Death Note yun ni Lolo, no? Hindi naman. Siguro hindi lang niya talaga maintindihan yung pagkabulol ko. John. Ayun nga, sabi ko kasi John. So, meron ba silang J? Meron silang tunog na Ja. Ba't di yun itindihan? I don't know. Kasi hindi siya usual siguro na Japanese name. Diba? Yeah. Ang ganda, Makes sense. ang ganda pala ng ating studio, no? Para ang daming multicam. Yes. No? Galing yan, no? Kunyari, hindi umusog yung camera. Di ba? Galing. Siguro sabi ni Kyle, yung editor namin, guys, ano to? Ba't naging ganito? Iba. Ba't iba? Anyway, tuloy natin ang kwento. So, yun na nga. Yung good and bad things, best and worst na nga, na experience natin sa Japan is both sa mga oldies. Oo nga eh. Actually, yun. Kaya hindi ko rin masabi talaga na unsafe yung Japan. Pero hindi ko ini-invalidate yung mga nararamdaman ng iba. Kasi, karapatan nilang maramdaman yon because na-inconvenience sila. Correct. Mahirap mag-generalize. For example, hindi ko pwedeng i-generalize na safe yung Japan kasi mostly nang naranasan ko safe. Hindi ko rin pwedeng i-generalize na dahil dun sa 2 incident na ayoko, na worst is unsafe na sa Japan, ayoko na. It's a matter of paano mo siya iha-handle. Yes. And then if talaga namang grabe yung effect sa'yo, siguro iwasan mo na lang muna doon. Then try other places or might as well magpahinga ka muna. Tama. Diba? Magpahinga ka muna sa travel. Kasi in our experience lang naman, Japan is one of the safest country na napuntahan natin. Kunti pa lang naman ang napuntahan natin. Kasi to be napuntahan na honest. natin yung Kota Kinabalu. Mukhang safe din naman daw kasi gabi naglalakad tayo doon. Wala naman nangyari sa ating masama. Or kumbaga wala naman parang mga
sa mga kanto ng ibang mga Slums. ibang lugar dito. Hindi ko masabing slums, kahit hindi naman slums, parang for example, kahit di lang dito, for example sa Shinjuku talaga, yun talaga yung pinaka Sa Kabukicho. yung pinaka feeling ko kung may lugar sa Japan na feeling ko unsafe, Kabukicho eh. Okay. Kumbaga, nagmumukha lang siyang hindi unsafe for me kasi madaming tao. Mm. But if you will be going there na mga medyo hating gabi, or kahit hindi hating gabi, kasi makikita mo ang dami doon eh, lalo sa mga kababaihan parang May lalapit, may no? lalapit na hindi lang Japanese man, kundi ibang lahi. Oo. Kumbaga, kung ako yung babae, na-empathize ko, yung sarili ko doon, lalagay ko yung paa ko doon sa babae, parang matatakot ako eh. Mm. 'Di ba? Kasi biglang i-approach ka, naglalakad ka lang, no? Mm-mm. Although, kahit saan naman may ganun, kahit dito, siguro kasi nag-advertise sila nung shop or nung store or ano man, kung ano man yun, bar. Yes. Pero, yung may pagka-aggressive na Oo, pagkalapit, tapos ang laking tao pa nung lumapit eh. Oo. Naranasan kasi natin yun, that's why may konti tayo idea. Oo. Naglakad tayo, first night pa naman natin yun Oo. ever sa Japan. Naglakad agad tayo sa Kabukicho. Doon kasi yung hotel natin eh. Hindi namin masyadong bet yung Kabukicho, sa totoo lang. Doon ako nakakita ng isang malaking daga eh. Ay, oo, parang pusa na yung laki. Oo. O, Kumbaga, diba? May ganun culture. din. Kinu-cultured nila. At gagawing ramen. Joke lang. May mga ganun ding event. Pero, yun nga, sabi ko nga, kanya-kanyang, siya, experience, oo. Pero hindi siya yung parang sasabihin natin na huwag kayo pumunta sa Japan, ganito. Hindi. Kasi kami, nine time na nagja-Japan na tayo, pero bakit natin siya parang inuulit-ulit? Kasi, Okay siya for us, yun lang yun. oo nga, kumbaga, nakatry kami na ngayon, parang dalawa sa Thailand, isa sa Taiwan. Mga ganda rin sila, but parang bumabalik-balik kami sa gusto talaga naming bansa, like, Japan talaga. Huwag kayong mag-alala guys meron pa kaming bagong pupuntahan this year kasi baka sabihin, ano ba yan, panay, tuwing maririnig ko sila, Japan lang naririnig ko, tapos yung mga konting napuntahan. May bago tayo pupuntahan ngayon. At saka alam nyo ba, mabilis na TMI, ang dami namin napuntahan locals bago kami nag-international. So dito talaga kami nag-umpisang gumala sa Pilipinas. Kaya we know what we're saying na tipong may experience naman na Kumbaga, sa pagta-travel. Kumbaga, at saka nako-compare mo rin Oo, yung mga napupuntahan. Correct. Hindi lang sa international to international, but international to local. Kumbaga, May pinagbabasihan kami na experience. Hindi kami gumagawa-gawa na story na panay. Tapos maririnig nyo, panay Japan. Before nga kasi, panay Pilipinas naman. So, alam namin na rin. kumbaga parang 10 years ba or more tayo nagta-travel sa 2012 local. ang start. Tapos 2019 lang tayo Start mag-international. Well, on that 2012 to 2019, may isa tayong international yung Malaysia. Isa lang yun, nasingit lang yun. Oo. Honeymoon eh, wow. Wow. Ganun dapat pa mag-honeymoon ibang bansa. Joke lang. Tapos yung nag-start yung international, 2019, na-stop ng konti dahil sa pandemic. Tapos yun, tuloy-tuloy na ngayon, international na. But, meron pa rin tayong itatry na local. Oo, madami pa rin. Kasi, babalik-balik tayo, syempre. maganda rin talaga ang Pilipinas for me. And, maganda rin yung ibang bansa, guys. Kasi, for example, dito sa Pilipinas, maganda ang beach. Sobra. Oo. Wala pa akong nakikita sa ibang bansa na kasing ganda ng mga beach. No, doon sa mga napuntahan pa lang namin. Lalo sa Japan, hindi naman ganun kaganda yung mga beach. Hindi rin. Ewan ko lang sa Okinawa, sana makapunta tayo. Ay, oo. Gusto ko rin mag-Okinawa. Oo. Tapos, yung food, Filipino food pa rin tayo. Ibang topic na naman to kasi ang dami nagde-debate kung ano yung mga pinakamasarap na food. Pero for us, Filipino food pa rin number one sa akin. Babalik ka pa rin Number sa two, Philippine Japan. food. Parang kahit di pa ako nakapag-Korea, parang Korean food yung mas, bagay sa taste ko. Tingnan nga, i-book ko na nga. Joke lang. Ayun. So, yun nga. Kaya, nasasabi namin na nako-compare namin kumbaga, yung Japan is safe ba o hindi safe compared dito sa atin. Hindi lang dito sa Metro Manila kung saan kami naka-reside. Baka hanapin tayo sa Metro Manila. OA ka. Joke lang. Kumbaga, kasi nga, nag-travel din kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kumbaga, actually, na-check natin na yung mga gusto natin dito. Kaya medyo tumigil na tayo. Yeah. Hindi pa buong region ba? Hindi buong Pilipinas. Yung mga gusto lang talaga. Mga gusto natin. Pero yung medyo madami na din talaga. Ayun, kaya balik tayo sa callback tayo sa incident.
nagta-travel ng solo, mahirap mag-advise, lalo lagi kaming couple. Oo. Pero kung ako, based lang sa mga nakikita ko, dito based sa experience, based lang sa mga nakikita ko mga comments, kung paano pa, kung nangyari sa inyo, ano yung mga dapat gawin. So, isa sa mga nakita ko kasi doon ang ganda. Nakakatakot pa rin. So, once na mayroong parang, marami kasing stalker sa Japan, Mhm. i-shake off mo yung trail, tapos balik ka muna sa hotel. Huwag kang dediretso sa hotel. Yun ang Wag maganda. diretso kasi malalaman niya kung saan ka nagsistay. So, Oo. parang ligawin mo muna, ilure mo Oo. kunyari sa Police police station. station, Diretso mo basta. sa police O station. kaya, iligaw mo sa train station. Ang daming, nakakaligaw yung doon, mga subway. Oo, grabe. Yun, huwag ka muna dediretso kasi Magandang yun. baka matiktikan ka. So, Ano pa? yung isa, huwag kang mag-aano, lalo sa Japan huwag ka sigurong, ang tawag doon, magiging confrontational. Kasi based on Mm. mga nababasa ko, laging kinakampihan muna ng pulis ang lokal. Oo. Oo, so chill ka lang. Kumbaga, Pagka wag ka agad agresibo. maging aggressive tsaka mag-conclude na baka nang stalk siya until siguro meron na talagang evidence Oo. or sigurado na, Oo. sigurado. Ito hindi sa Japan nangyari, kundi sa China naman. Nakita ko lang sa threads. Naku, ang chismoso ko, no? Oo nga Sorry guys, no? parang mas marami kang nasasagap sa akin kesa sa akin. Medyo lang to, pangit lang na-experience ng babaeng ito sa isang tourist yata siya. Tapos Chinese national, nasa China. Okay. Medyo graphic eh. So Hindi ko to parang alam naglabas na Ew! ganon sa Okay. trend. Tapos may nilabas na liquid dito nila. May tumalsik sa ganon. Oh my God! I Diba? don't. Traumatizing. Di ko pwede sabihin yung mga terms kasi baka ma-demonetize. Pero Magigets nyo na yan. gets nyo na, doon siya nag-confront agad siya. At buti na lang, nagganon siya, may camera agad. Tapos, siguro humanap kayo ng parang girl power din. Na parang kakamping mga Oo, babae. kumbaga, for witness din. 'Di ba? So, for Oo, witness. pwede. So, anong nangyari, ang daming camera ng mga babae doon. Ang daming talagang Ang daming proof. proof. Kumbaga, kaya nakulong yung lalaki yun. Sa China yun. Oh, Pero shit. traumatizing pa rin sa babae Oo. yun. Pero yun nga, kung may bibigay akong tip, hanap kayo ng girl power kasi sa mga babae ito Girl power, ang kulit ng term. kasi nga sino ba magtutulungan sa ganun kasi Mas maiintindihan ng kapwa babae. oo. Hindi ko sinasabi di lahat ng lalaki katulad kong white knight. Joke lang. Gets. Hindi naman. Kumbaga, Mas malakas yung chance oo. na tsaka parang, syempre mas approachable, lalo na sa ganung situation, parang sa babae ka nga dapat lumapit. Di ba? Oo, Tama, gets. baka kung tsaba pa ng lalaki yung lalaki, di ba? Or baka sabihin ng lalaki, Layan, ano yan? Oo, isa pa yun, yung mga gayon. Di ba? Gets. Tama yung way na yun, Okay yun. So nakita ko lang siya, kumbaga grabe itong mga kumbaga it is happening all over the world, hindi lang po sa Japan. Kaya kung kayo natatakot kayo mag-travel, lalo kung solo traveler, hindi ko sinasabing huwag kayong matakot. Be vigilant lang. Hindi lang, kumbaga kung natatakot kayo sa Japan tapos feeling nyo mas safe kayo sa Hong Kong, sa Singapore, don't. Kasi nangyayari naman siya. Anywhere. But don't forget to enjoy your trip as much as possible kasi kaya nga kayo nagbakasyon para magsaya, no? 'Di ba? Pero ang hirap din kasi, naiintindihan ko naman parang pag naka-experience ka na ng ganun, ang hirap na i-enjoy ng trip Totoo. Oo. Medyo compromise na talaga yun. As much as possible, 'di ba? Sana don't let that person ruin your trip. Pero kung talagang yung tipong di ka na talaga at ease, Uwi ka na. siguro umuwi ka na. Oo, yun. Umuwi Huwag ka ka na na. magstay dun sa kung nasan ka man, kung ganun na yung pakiramdam mo. Kasi baka lalo kang hindi mag-enjoy or tas hindi mo mabawi ba yung moment. So, Yes. i-take mo na siya as a setback. Tas bawi ka na lang next time. trip. Ayun nga, Pahinga sasabihin ka ko muna. nga bumawi. So, kumbaga, relax, rest, bumawi ka next time. Don't let that person na parang hindi na magta-travel dahil doon sa incident na yon kasi ang daming lugar na madami din mababait na tao. So, sayang naman kung di nyo bibigyan ng opportunity. Yeah. Yun. And kung isa pa siguro, baka pwedeng on your next trip, try mo may kasama. Para may konting security ka, extra security or safety
for that next Mm. trip hanggang makabawi ka, hanggang next time kaya mo na ulit ng solo. Tama. Tama yun. Ganda. Ang ganda ng mga payo mo, madam. So, ayun. O kaya, maghanap kayo ng Shotang White Knight. Mga, Kim Son-ho. Hala! Oh my God, ginawa mo pa yung trend. Joke lang. Talagang pinanindigan mo yung topic ngayon, talagang trend sa mga social media. Medyo Actually, isa pa lang na topic natin pero Oo nga, medyo hindi mahaba nadagdagan. na. Pero actually, maganda na rin kasi siyang pag-usapan Mm. kahit yun lang. Kasi, ewan ko, ang dami natin biglang nasabi, siguro based on experience. Mm-mm. Bilang yun nga yung favorite na bansa na puntahan. Tapos Oo. tungkol din dun kasi yung nagte-trend nga ngayon about Oo. yun. Tsaka At nakatry tayo ng APA Hotel yun na. Ito guys, for context, totoo yun. Pwedeng magtago po yung tao doon sa Kasha. ilalim ng kama. Sobrang luwag. Parang ito, nakikita niyo yan yung nasa ilalim. Syempre hindi. Basta kasha kasi kasha yung large luggage natin. Oo. Large luggage na Nakasarado, nakasarado kaya ba? pa. Oo. So kasha nga talaga tao. Kasya yun. Kaya, kumbaga naka-elevate talaga siya. Baka baguhin nila. Alam nyo ba, isa yun sa feature ng APA Oh, compact luxury. Compact siya. Maliit maliit yung room, kompleto na lahat doon. Tapos ang ginawa nila sa kama, tinaasan nga nila para pwedeng lagyan ng luggage Mm-mm. na hindi ganun yung usual hotels na na-try Oo. natin. So baka baguhin nila bigla dahil doon, dahil porket may kasyang tao, wag na natin babaan na natin yung yung kama natin para wala na makapagtago doon o wala na makagawa uli nun. Pwede. Or baka maglagay na sila ng camera talaga. Na actually dapat meron naman na dati Oo pa. nga eh. So ito, dagdag ko pala, be vigilant din pag solo traveler kayo na mag-hotel kayo lagi nyo i-check yung lock ng mga pinto, no, pag nasa loob kayo. Kung lalabas kayo, make sure na nakasara talaga siya. Kasi may mga ibang hotel na akala mo nakalock na hindi pa pala. So double check that palagi. So, Dadali tayo dun di ba Akala nadadali? natin nakalock na. So isa yun sa mga nakikita kong baka gano'n ang nangyari kaya nakapasok yung lalaki. Yeah. Kumbaga slight lang. Pwede rin yun. 'Di ba? Always check. Tapos alam ko, tawag doon yung Japan kasi ako personally, sana hindi ng mga kawatan, no, na nag-iiwan lang din ako doon sa mga table ng mga yung switch, 'di ba? Nandun lahat ng gamit natin except passport kasi dala natin siya. Oo, kumbaga I feel safe naman kasi sa mga hotel ng Japan. Pero ngayon kung dahil sa pangyayari, be vigilant na rin. So yung mga Parang magandang reminder siya. Oo nga, magandang reminder na huwag masyadong magpakakampante. Oo. Yung mga, for example, yung mga bagay na, ang tawag doon, nilalagay sa deposit box na para safe. Hindi luxury. Valuables. Yun. Yung mga valuables nyo, itago talaga. Di natin alam kung anong pwede mangyari. People are people pa rin kahit nasa Japan. At to be honest, dumadami na rin ang ibang nationality rin sa Japan. Hindi natin alam kung ang feeling natin lahat ng Japanese is mababait. So, nahaluan na rin ang iba-ibang lahi. Yes. So, di natin sure. Di natin sure. To add lang, quickly, bago natin tapusin. Nababasa ko sa Japan for Dummies na group, meron ng iba doon na nag-share na na-compromise yung credit card nila after using it sa Don Quixote. Oo, donkey. Sabi ko no? Yun. So, tapos, nagkataon pa na yung mga nagkwento rin nun, sabi nila, hinand over daw nila yung credit card, hindi Japanese yung tao sa counter. So, yun yung common. So far, sa mga nabasa ko. Konti pa lang naman yun, pero pareho Parehong pareho. As much as possible nga rin, wag may bibigay, di ba? Meron sila minsan nasa labas lang tapo, kado. Avocado. Tapos, insert it. Di ba? Parang, dun pa lang sa pag kinuha yun, medyo sketchy na to. Alam ko, hindi dapat kinukuha to kasi pwede na itap yun at saka ako na lang yung mag-insert So, pag ganun, may chance na yun. Pag hiningi sa inyo, huwag nyo ibibigay. Hingin nyo yung machine. Kasi, parang debate rin naman na lang yun Or, I don't know. Basta minsan wala nang wire, di ba? Iaabot lang sa'yo, tapos itap mo. Huwag mong iaabot. Kaya, ayun, isa sa pwedeng iwasan pa yun ang mangyari. So, yun nga guys, even Japan yan, safe pa rin siya, pero hindi naman siya 100% safe. So, parang germs yan, no? Kung 99%, 99.9? kung 99%
safe yan, may 1% pa rin na maaari maka-experience. Just like what happened kay ate at sa mga iba nag-comment. So, sa dami na naka-experience ng good stuff sa Japan, mayroon din talagang makaka-experience ng 1%. Na tiyempo ang pa-content creator. Kaya talagang magmamagnify pa talaga Oo nga, yung... kasi content yun. content talaga. I-share niya talaga yun. Experience niya di ba? So, yun. Yun lang. Maraming salamat sa pagkikinig. Biglang kinlos no? Oo nga So, Alam niyo ba, next episodes natin nasa ibang lugar na naman tayo. Malapit lang yun. Malapit lang. Tapos ibang setup na naman. Kaya makinig lang kayo. Just be every Mondays 5 p.m. palagi tayo may bagong podcast dito sa Tara Podcast at meron din ako mga vlogs na nilalabas. Panoorin Weekly nyo. meron na rin, no? Panoorin nyo. Panoorin nyo. Tapos wag niyo kalimutan gamitin yung mga codes namin. Yes, Kung magbubuk para kayo, makatipid. Jamimoy Klook, Jamimoy Agoda. Tingnan nyo, Klook, Agoda, meron siya, di ba? Tapos may paparating pa yan na, meron ka pa, di ba? Oo, meron pa mga affiliate links So, dyan na makaka-discount kayo. At the same time, makaka-commission kami at para magkaroon kami ng maraming pang travel at masashare ulit namin sa inyo. Para ma-share. Balikan lang. Para ma-share namin lahat ng na-experience namin. At yun nga, kung meron kayong parang topic, comment kayo. Suggest naman kayo. Kasi naubusan na kami. Okay? Maghanap na naman ako ng trending dyan. So, chismis ka na naman sa threads. Na naman ako. Yun lang guys. Thank you so much for listening. See you again next week. Bye! Bye!